Hello! Ay greetings po again, no, mga kababayan. Harinawa sa mga oras nito, saan man kayo naroroon, kayo po ay nasa mabuting kalagayan, no? O sa mga OFWs po natin, no, sa ating mga kababayan, no, sa iba't ibang sulok ng mundo, I hope this very moment, no, kayo ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang sakit at kapahamakan. And then, all is well sa inyong buhay, no? At ganun din dito sa Pilipinas, mga kababayan po natin. Welcome po dito sa ating Batas Pinoy channel sa episode na ito. Okay? And sa mga baguhan pa lang po, no? Ito po muli si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Paalala lang po ang ating pong mga tinatalakay o natalakay, no, sa ating mga videos, no, ay wag po niyo mai-consider isang legal opinion, bagkus consider our discussion for academic and information purposes only. Kung meron po kayong legal concerns, ay pinaka-the best po yon na makapag-confer kayo sa inyong lawyer dyan sa inyong community. Okay. So, back to our ating discussion bago tayo magtalakay, no? O sa mga hindi pa nag-subscribe, no? Baguhan pa lang, please paki-click naman yung subscribe at saka share and like buttons natin, no? So that pag ma-notice po tayo ng algorithm ng YouTube, no? The more na ma-notice tayo, the more na marami pong makakapansin sa ating mga program, sa ating mga pinag-usapan, at lalo na kung i-click po ninyo yung share, no? Kasi po lagi po natin sinasabi pag na-share po ninyo, no, ang ating video sa ating kaibigan, kamag-anak, kakilala, ay malaking bagay po yun. Kasi sila rin, no, ay meron pong mapupulot sa mga pinag-usapan natin. Kasi lagi nga nating sinasabi, lamang na pag may alam sa batas. Kasi po tulad ng aking paulit-ulit na sinasabi, every time na may video tayo, lagi ko sinasabi, ano, na mula ng pinaglihi pa lang tayo ng magulang natin hanggang sa tayo binuntis o pinanganak, tayo nagkaroon ng sariling pamilya, o kung wala man, nagtrabaho na tayo, nag-asawa, nagkaroon ng properties, o walang properties, nagkaroon ng trabaho na walang trabaho, nagkasakit, knock-on-wood, at hanggang sa pumanaw isang tao, ay naku po, ay palagi pong may kabuntot, kaakibat na batas po yan ang nakakabit sa atin, no? Hindi po natin maiwasan, no, ang batas. Pag tayo ay nasa sibilisadong lipunan, always expect na may batas po yan, no? Ultimong paglabas mo sa bahay, pagsakay mo ng sasakyan mo, o mamalengke ka, pagpasok mo sa eskwelahan, pagpasok mo sa trabaho, paglabas mo, pagdating mo sa inyong bahay, ay nako po, palagi pong bawat kilos po natin ay mayroong pong kaakibat na batas yan. So, in one way or the other, sa buhay natin, you will have an encounter with the law. At siguro, pag meron kayong mayroong armed with basic information tungkol sa batas, tungkol sa ating karapatan, tungkol sa ating obligasyon, ay magkaroon po tayo ng peace of mind, no? At ease tayo na harapin ang situation. Kasi hindi po talaga natin maiwasan na magkakaroon tayo ng, pag iba nga dyan, conflict with the law, di ba? Kasi po ang layunan, isa sa layunin natin, no, na pang ma-spread out po natin yung ating advokasya na may alam sa batas. Kasi po, an informed citizen, no, is a law-abiding citizen. Pag law-abiding citizen po tayo, less po yung crime. Less po na makagawa ang kapwa natin o tayo ng injustice sa ating kapwa, di ba? Kasi po, alam natin yung rights and obligation ng bawat isa. Kaya magiging aware tayo at hindi tayo magiging reckless, no, sa pag-exercise ng ating rights and duties, no. Ganun din sa kapwa po natin. Kaya magkaroon tayo ng isang harmonious community o society dito sa ating lipunan, at ito po ay mag-benefit sino? Siyempre tayo po, mga anak po natin, mga kapitbahay natin, lahat po, no? Kasi po, imagine that kung ang mga karamihan sa atin, yung mga law-abiding citizen, bababa po yung crime rate po natin, okay? So, pag bababa si crime rate,
Anong kasunod dyan? Aangat po ang ating bansa. Okay? So, gano'n, aangat din po ang kabuhayan at economic status ng ating mga mamamayan. Okay? Kaya napakahalaga na mayroon po tayong well-informed citizen, okay, sa ating bansa. Alright, ang ating pong tatalakayin ngayon ay yung tanong sa atin, no? Na kung saan 15 taon na daw na nagkaroon ng desisyon, no? Pinadala sa atin ito ni Julian, no? Nagkaroon ng 15 taon na 15 years ago nagkaroon ng desisyon, okay? Ngayon, hindi niya ba paliwanag kung pwede ba daw magkaso uli kasi hindi daw naipatupad yung desisyon ng korte. So, yun po ang ating tatalakayin sa episode na ito. Okay? At bagamat na-discuss natin ito sa iba't ibang sa video po natin, one way or the other, o by application, nung nasugot ko na ito sa mga comment section ninyo, but for the benefit of those who have not heard, no, of the answers that we have in our earlier videos, no? At saka yung comment po natin. Okay, sasagutin po natin itong sulat ni Julian. About very limited ang information po, basta sinabi lang. Ang tanong lang niya pwede bang mag-file uli ng kaso base sa decision ng korte 15 years ago na hindi na ipatupad. Okay. Ganito po yon. Okay. Ang batas po kasi natin sa ilalim ng Section 6039, okay, ng Rules of Court, kung hindi ako nagkamali, ay ang decision po ng korte ay kailangan maipatupad po yan sa loob ng statute of limitation period. So, ibig sabihin yan, pag nanalo na kayo sa kaso, okay, nanalo kayo sa kaso, be sure na maipatupad po ito ng walang delay. So, pag ang kaso ay nagiging final na, ang decision ng korte, halimbawa, naging final na at executory at nagkaroon na ng entry of judgment. Okay? Trabaho ng lawyer ninyo yan na mag-file na siya ng motion sa korte for the issuance of writ of execution. Para ganon, ang korte maglabas po ng order commanding the sheriff or any law enforcement agency to implement yung order ng korte. Okay, writ of execution. Ngayon, kung hindi nyo napatupad yan, for whatever reason, either tinamad na kayo, hindi nyo naasikaso, busy kayo, or kahit na anong gawin ng sheriff, no? Hindi niya maipatupad yung order ng korte. Okay? So, nakailang ang gagawin ninyo, wala, after 1 year, mag-file uli kayo ng motion, pwede pa rin. File uli, hingi uli kayo sa korte ng alias writ of execution. Second ba yan? Second alias writ of execution, third alias writ hanggang sa makarami kayong hingi ng korte at hindi pa rin napatupad ang order ng korte. Abay, ibang usapan na yan. So, maring may problema either ang sheriff or hindi ito naasikaso ng inyong lawyer o maring hindi ninyo naasikaso. Okay? So, pag ganito po, ang sabi ng batas, within the first 5 years, no, after nagkaroon ng executory and final decision at nagkaroon ng entry of judgment, pwede pong ipatupad yung decision ng korte by mere motion. Magpapile ka na ng motion. Pagkakalipas ng 5 taon, okay, pwede pa rin mapatupad, no, yung decision ng korte, okay, within that 5 years period, no, after the 5 years, no, pwede pa rin mag-file ka ng this time, mag-file na kayo ng panibagong complaint, no, for the revival of the or the enforcement of the decision of the court, revival of judgment. Magpa-file na po kayo para mag-start po kayo sa panibago. Magpa-file ka ng complaint or petition for the revival of the judgment. Okay? Pwede po yan. So, in this particular case, no, itong pinadala sa atin ni Julian, 15 years na. Pag ganyan po, 15 years na, ay ang ibig sabihin po niyan, pumasok na po sa statute of limitations. Hindi na po pwedeng mag-file kayo ng kaso involving the same
cause of action, no, the same subject matter, the same parties. Kasi po, bukod sa barred na yan by statute of limitation, nakalampas na po ang 10 years eh. Kasi ang batas po natin, you have only 10 years, no, to enforce your legal right, no, doon in so far as yung binigay sa inyo ng rights na kinilalang rights ninyo ng korte, within 10 years. After the 10 years period po, prescribed na po ang inyong karapatan at hindi na po kayo maaaring mag-file ng kaso, no, regarding that case na nauna nang nagdesisyon ng korte. Barred na po ito by prescription, by statute of limitation. And then, maaaring papasok na rin po dito yung res judicata, no? Barred by prior judgment. Pero sa ibang video na po yun, no? Yung res judicata. Ang sa atin lang dito, ang pinag-usapan natin dito ay yung tanong natin sa atin ni Julian, no? Kung pwede pa siyang uli mag-file ng kaso after 15 years. Ibig sabihin yan, dalawa lang yan sa kwento ni Julian. Either natalo siya doon sa kaso or nanalo siya at hindi na ipatupad yung desisyon ng korte. Okay? So, hindi po maliwanag sa sulat sa atin ni Julian kung ano ba talaga ang nature ng kanyang kaso. Nanalo ba siya pero hindi na ipatupad yung desisyon ng korte, o natalo siya at kung natalo siya, gusto niya uling mag-file uli ng kaso on the same cause of action or same subject matter or the same parties, ay yun siguro ang gusto niyang palabasin. Kaya nga diniscuss natin both sides, no? Doon sa mga posibleng nangyari. Okay? So harinawa, no? Maging okay po sa inyo at naunawaan po ninyo, no? Ang ating mapag-usapan dito sa ating episode. Kasi po, again, no? Pakiusap ko lang po, bago po kayo magtanong, ay tapusin po ninyo yung video. Yung iba po kasi napapansin namin, o napapansin ko, no? Ay magtatanong sila base lamang doon sa title. Hindi nila pinapakinggan yung video o kung pinanood man nila, okay? Kung pinanood man nila, ay pinanood nila maaaring yung unang portion lang o yung middle portion lang at hindi na pinanood yung last portion. Ang pakiusap ko po ay to save time, no? Ay tapusin po ninyo yung video, panoorin po ninyo. Total, ang mga videos na po natin is pag ganitong upload po, at best po yan, mga 12 minutes, no? Or more, no? 13 minutes, wala hindi na lalapas sa 15 minutes, no? Except doon sa ating Q&A, no? Kasi sa dami po talaga nagtatanong pag live Q&A, inaabot po tayo ng at least 1 oras or 1 hour and 15 minutes or 30 minutes. Depende po yan sa takbo ng mga nating na nagtatanong. But despite of that, napapansin po ninyo yung mga followers po natin, mga viewers po natin, lalo sa Q&A live natin, despite of the earnest effort na masagot po natin ang inyong mga comments, ay kinakapos po talaga tayo ng panahon, ng oras, no? Hindi po talaga natin nasasagot dyan dahil lampas na sa oras at yung iba sa inyo may pasok pa kinabukasan at ang inyong lingkod naman po medyo mahigit isang oras na medyo sumasakit na rin po yung ating lalamunan, no? Kaya pagpamanhin po ninyo, kaya meron naman tayong replay, baka sakali na lang pwede kayong mag-view doon at unawain ninyo. Gayon, meron din po akong short. Nung short po, isa din yung video na good for maximum of 1 minute na kung saan yung inyong mga katanungan doon sa comments ay antimano ay sinasagot ko ng video rin at nandun na. Pero this is very limited kasi 1 minute lang po ang allowed sa atin ng YouTube upang sagutin po ang magkaroon tayo ng short videos, no? Kaya mabilisan po. Kaya kung gusto ninyong masagot kayo sa short videos natin, antimano, i-limit po ninyo ang inyong tanong, no? At para within that 1 minute ay mas bigyan po natin ng pinaka-substantial na kasagutan ng inyong katanungan. At kasi po, meron po tayong ginagawang pag-aaral, no? Mas kakain po ng malaking oras pag tayo'y magta-type doon sa ating computer, sa laptop natin ng inyong kasagutan. It takes a lot of time. Samantala kung merong katanungan at
isasagutin natin ng video, by means of oral tsaka video, ay masasagot po natin in less than 1 minute. Kaya mas maganda sana ay pag mayroong ganyan ay masagot natin, no, ang inyong katanungan, ang comments ninyo sa pamamagitan ng isang short videos. Okay? So hanggang dito na muna tayo, no? At again, ako'y nagpapasalamat sa mga viewers po natin, sa mga supporters po natin, no? Yung ating mga loyal viewers na palaging present, no? Every time na tayo nagkaroon ng uploading at saka na Q&A tayo, palaging nandiyan kayo. Maraming salamat, no? And I hope hindi kayo magsawa, no, sa pagtangkilik ng ating channel. Okay? So hanggang dito na muna tayo. Bye for now, and I hope to see you again in the next live streaming or in the next video po natin. Maraming salamat at God bless.